Puksaan nga rin ang nangyari sa finale ng premier local male national pageant dito sa bansa at ito nga Mr. Pilipinas Worldwide. The evening kicked off with a dazzling production number featuring 26 contestants from across the Philippines and Filipino communities. The energy was electric and the stage was set for an unforgettable showdown. The event hosted by Pauline Amelings and I just wanna commend her dahil sinolo niya yung event, no partner, no voiceover, dire-diretso lang siya. And after the intense rounds of competition, the top 7 finalists emerged, each vying for one of the coveted titles. And then after that, the Q&A portion was a true test of wit, wisdom, and charisma. Then sinundan na nga ng moment that we have been waiting for. Nakuha ni Laguna Kenneth Marcelino ang titulong Mr. Pilipinas Worldwide Cosmopolitan, earning him the right to represent the Philippines sa Mr. Cosmopolitan pageant later this year. Sa lahat ng nakoronahan siya ang underdog. First time niya in male pageantry. Walang sapat na experience pero naungusan niya ang ibang mga experience kings sa competition. Next na silat naman ni Cebu City, Micah Toledo ang title na Mr. Pilipinas Worldwide Man of the Year at siya nga magiging kinatawan ng Pinas sa Man of the Year pageant na mangyayari later this year. Sa lahat ng nakoronahan siya ang underrated pero ito na nga ang ikalawang national pageant title under his belt. Siyang third runner-up sa Mr. Fitness Supermodel World noong 2023 at ngayon naman Man of the Year. Nakuha naman ni Kit Cortez ng San Juan ang pinakabagong male pageant franchise ng Empire, ang Eco International. Ito na rin ang kanyang pangalawang national pageant title. Simula na nakuha niya ang Mr. International Philippines Tourism noong 2022 at ngayon naman bilang kinatawan ng bansa sa Mr. Eco International. Moving on sa nakakuha ng isa sa mga biggest title, Manhunt International, at ito nga ay natisod ni Raven Lansangan ng Pampanga. Kagaya ni Micah Toledo nang galing din siya sa Misters of Filipinas pageant at ito na rin ang pangalawang national pageant title under his belt at pangalawang beses na may i-representa ang Pilipinas after niya mag-compete sa Mr. International pageant noong 2017. Jether Palomo naman ang tagig ang nakakuha ng titulo na nag-i-aim nga ng back-to-back ang Pinas, ang Mr. Global. Bagay din naman siya ditong pang back-to-back dahil katulad niyang hulmang hinahanap ng pageant. Ito na rin ang pangalawang national pageant title under his belt after niyang makoronahan sa Mr. Grand Philippines noong 2023. Siya rin ang itinanghal na male Century 2 na Super Buds last year at ngayon nga ay magre-representa na ng Pilipinas sa darating na Mr. Global pageant later this year. Next, Kirk Bonder of Baguio na sa kanya naman ibinigay ang Mr. International title. Maraming naghahangad na makuha niyang supranational pero nag-iba nga ang hihip ng hangin. Sa left, Thailand-based Mr. International ang nakuha niya at mas posible nga makuha niya ang titulo dito dahil mas bagay talaga siya dito. Dahil nga ang pageant na ito more on hubadan, bagay na bagay talaga ang personality niya. More on the hyper side nga din ang kailangan na performance sa pageant na ito, which is kagaya-kagaya niya. Sa pagkapanalo niya, ito na rin ang pangalawang title under his belt. Hawak niya na ang Mr. World, hawak niya pang Mr. International. Siya rin ang tinanghal na male Century 2 na Super Buds noong 2023. And finally, ang nakakuha ng highest title, Mr. Pilipinas Worldwide Supranational, ay walang iba kundi si Kenneth Kabungkal. Siya ay ikatlong Mr. of Pilipinas sa Lubna sa 2025 roster ng MPW. Small but terrible pero nakakuha niya nga inasam na titulo sa two giants na nirurut ng mga pageant fans dito. For the recent years, mga hafis ang sinesend ng Pinas papuntang Poland sa Supranational, but this year we will be sending a very charming, umapang personality na Pinoy caliber at ngayon nga malalaman natin kung ganitong kalibre ba makakuha ng kauna-unahang Mr. Supranational title para sa Pinas. At sa pagkapanalo ni Kenneth Kabungkal, ito na ang pangalawang national pageant title under his belt. Ito na rin ang pangalawang best niya na magre-representa ng Pilipinas sa isang international pageant after niya magre-represent ng Philippines last year sa Man of the World pageant. Sa pagkapanalo rin niya, lilipad siya papuntang Poland kasama ang Miss Supranational Star of Valencia this June at ipapakita nga niya ang tikas ng solid na Pinoy sa isang international pageant. Hindi naging madali ang bardagulan ng mga gentlemen na ito kaya congratulations to all the winners of the 2025 roster of the Mr. Pilipinas Worldwide.